Noong dekada 90, sa maliit at tahimik na bayan ng Santa Clara, sa may Bulacan, nabuhay si Mang Pepe, isang barberong may kabutihang loob ngunit lubog sa kahirapan. Ang kanyang maliit na barberyahan, isang kubo na yari sa kawayan at pawid, ay laging walang customer. Sige, balik na lang ako bukas. Madalas marinig ni Mang Pepe mula sa mga nagdadaan, na mas pinipiling pumunta sa mas modernong salon sa kalapitang bayan. Ang kinikita niya ay sapat lang para sa isang plato ng adobong sitaw at kanin, minsan pa'y kinain niyang mag-isa sa dilapidong upuan ng kanyang shop. Ang maliit na barberyahan ni Mang Pepe ay tila isang oven sa sobrang init. Ang mga pader na kawayan ay parang sisindihan ng araw, at ang electric fan sa sulok, isa pang ukay-ukay na halos umuungol sa pag-ikot, ay walang silbi. Sa labas, mga batang naglalaro ng patintero ang masiglang nagsisigawan, samantalang si Mang Pepe, nakaluhod sa harap ng maliit na altar ni Santa Clara, ay bumubulong ng dasal na may halong hinanakit. Santa Clara, bakit po ba parang nakalimutan na ako ng mga tao? 7 araw nang walang customer. Kahit si Pedro, yung basurero na libreng gupit ang usapan, sa kabilang bayan na nagpagupit. Tumayo siya, hinampas ang mesa gamit ang lumang dyaryo. Eto na naman tayo, Lolo Pepe. Bakit ba di ko na lang isara tong barberyang to? Ginawa ko ng lahat, naglagay ako ng karatula, nagpaikot ng flyer, nag-alok ng libreng mustasa. Wala pa rin. Sa kabilang kalsada, dumaan ang truck ng sorbetes na may malakas na tugtog. Biglang sumigaw ang isang bata. Mang Pepe! Libreng ice cream po ba dyan? Tumawa ang mga kalaro nito habang papalayo. Napairap si Mang Pepe, tila sinaksak ang pride niya. Ang hirap mong intindihin, Pepe. Ginawa mo ng tama ang lahat, nagsipag, nagtiis, nagpakabait. Pero bakit parang lalo kang pinababayaan? Hinawakan ang gunting na kalawangin. Kahit tong gunting mo, Lolo Tasyo, ginto ang bayad mo noon. Ngayon, wala nang pumapansin. Moderno na raw kasi ang uso. Ano nang silbi ng aircon kung ang gupit mo naman, parang kinagat ng daga? Biglang pumasok si Aling Doray, may daladalang basket ng kamote. Ay Pepe, nariyan ka pala. Akala ko isinara mo na to, may dala akong kamote, baka gusto mong bumili ng kamote. 5 lang 1 kilo. Ha? Kamote? Ay teka, Aling Doray. Bakit, akala mo ba nagluluto ako ng batchoy dito? Puro pangahoy ang kita ko, di pambili ng kamote. Tumawa ng mapait. Pero sige, bigyan mo ako ng 2 piso. Pamana mo na sa pusa kong si Mingming. Gutom na rin yun. Naku, Pepe. Bakit di mo na lang subukang mag-abroad? Yung anak ni Aling Nena, barbero sa Dubai, nakapagpatayo na ng 2 palapag. Lumingon sa sirasirang upuan. Ikaw, hanggang kubo ka na lang ba talaga? Alam mo, Doray. Hindi lahat ng tao kayang iwan ang pangarap. Barbero ako, hindi alipin. Dito ako ipinanganak, dito ako mamamatay. Kahit wala nang magpagupit dito. Kahit maging multo na lang tong barberyahan ko. Nang umalis si Aling Doray, hinagis ni Mang Pepe ang dyaryo sa sahig. Sa sobrang inis, kinuha niya ang bote ng gin sa ilalim ng mesa at nilasing ang sarili. Habang umuulan sa labas, sumigaw siya sa hungkag na barberya. Ganito na lang ba ako habang buhay? Barbero ng mga damo at langgam. Biglang kumidlat. Sa labas ng bintana, may narinig siyang mahinang meow. Pero dahil lasing na, ibinulsa na lang niya ang kamote at nakatulog sa sahig, hindi pa niya alam na ang pagdarasal niya ay nasagot na. Ang totoo, Doray. Naiinggit ako sa mga puno. Sila, kahit walang kausap may dahon. Ako? Kahit mumiti, walang pumapansin, sambit niya, bago tuluyang nakatulog. Isang gabing maulan, habang nagsasara si Mang Pepe ng kanyang barberyahan, may narinig siyang mahinang meow sa ilalim ng bangketa. Isang pusang kulay puti, payat at basang-basa, ang nakatago sa ilalim ng lumang karton. Parehong may sugat ang likod nito, tila nakipag-away sa ibang hayop. Kahit gutom na rin siya, ibinigay ni Mang Pepe ang huling piraso ng tuyo sa pusa at binalot ito sa kanyang lumang panyo. Tara, Mingming, uwi na tayo, anya, na para bang nauunawaan ng hayop. Mula noon, naging alaga niya si Mingming. Ginastos niya ang pambayad sa kuryente para sa gamot nito, at ang pang-almusal niya ay ipinambibili ng gatas.
Lihim na nagtataka ang kapitbahay niyang si Aling Rosa kung bakit lalong humihirap ang buhay ng barbero. Sayang ang pera mo dyan sa pusang iyan, Pepe, biro nito. Pero patuloy si Mang Pepe. Isang gabi, habang pinapagaling niya ang sugat ni Mingming, napansin niyang kumikinang ang mata ng pusa, isang kulay berde na parang apoy. 2 buwan ang lumipas, nang biglang magbago ang lahat. Isang madilim na gabi, habang nagdarasal si Mang Pepe, biglang nagliwanag ang kanyang kubo. Si Mingming ay nagningning at unti-unting nag-anyong isang magandang diwata. May mahahabang buhok na gintong hibla at kasuotang yari sa dahon. Salamat sa iyong kabutihan, Pepe, anito. Ako si Linay, tagapag-ingat ng kabubatang ng Santa Clara. Dahil pinili mong magpakita ng habag sa isang nilalang na walang ibang malapitan, bibigyan kita ng biyaya. Sumunod ka sa akin, Pepe. Itinuro ni Linay ang lokasyon ng isang yamang nakabaon sa ilalim ng puno ng balete sa gubat, isang kaba ng ginto, at pilak mula pa sa panahon ng mga Hapon. Gamitin mo ito ng mabuti, bilin nito. Nang una, ayaw maniwala ni Mang Pepe, ngunit nang maghukay siya, natagpuan niya ang kayamanan. Subalit hindi ito naging dahilan para magbago ang kanyang puso. Sa halip na mag-imbak ng yaman, ginamit niya ito para ayusin ang kanyang barberya, bumili ng mga gamit pang eskwela para sa mga batang kalye, at magtayo ng feeding program sa barangay. Dahil sa biyaya ni Linay, sumikat ang barberya ni Mang Pepe. Naging moderno ito ngunit nanatiling abot kaya. May espesyal na gupit ng biyaya na nagpaparamdam ng ginhawa sa mga customer, parang may mahiwagang haplos na nagpapagaan ng kanilang puso. Dumayo pa ang mga taga-Maynila para makita ang barberong milagroso. Ngunit higit sa lahat, pinasigla ni Mang Pepe ang ekonomiya ng Santa Clara. Nagpatayo siya ng maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka at nagbigay ng scholarship sa mga kabataan. 1 taon ang lumipas, biglang nawala si Mingming. Sa halip ay may natagpo ang sulat si Mang Pepe sa kanyang mesa, hanggang dito na ang aking pagsubok. Magpapatuloy ang biyaya hanggat ipinamumuhay mo ang iyong kabutihan. Kahit luhaan, ngumiti si Mang Pepe. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang dating kubong barberyahan ni Mang Pepe ay naging isang makulay at masiglang museo, ang bahay ng biyaya, kung saan nakadisplay ang kanyang lumang gunting, ang panyong ginamit niyang balutan kay Mingming, at mga larawan ng kanyang mga proyekto. Sa harap nito, may isang estatwa ng isang barbero na may ngiti ng kapayapaan, katabi ang isang pusang puti na tila buhi ang mga mata. Bawat taon, sa araw ng kamatayan ni Mang Pepe, ang buong bayan ay nagdiriwang ng pista ng pag-asa. Kung saan nag-aalay sila ng pagkain sa mga mahihirap at nagkukwentuhan tungkol sa kabutihan ng matanda. Isang gabi, 2 linggo bago siya pumanaw, naglakad si Mang Pepe sa gubat. Dala niya ang isang maliit na supot ng tuyo, tila may hinihintay. Sa ilalim ng punong balete, sumilay ang isang liwanag. Dumating si Linay, ang diwata, sa anyong tao, pero ngayon, may uban na rin sa kanyang gintong buhok. Nagsalita si Linay na may luha sa mga mata. Pepe, oras na para magpahinga ka. Nagampanan mo ng buong puso ang iyong tungkulin. Ngumiti si Mang Pepe. Alam ko. Pero huling-hiling ko, Linay. Huwag mong pababayaang mawala ang diwa ng Santa Clara. Kahit wala na ako, ipagpatuloy nila ang pagtulong. Niyakap say ng diwata. Hindi ka mamamatay, Pepe. Ang iyong pangalan ay mananatiling bulong ng hangin sa mga puno, at ang iyong mga ginawa ay magpapaalala sa lahat na ang pag-asa ay hindi nauubos. Nang sumunod na umaga, natagpuan si Mang Pepe na nakahiga sa kanyang lumang upuan sa barberya, tila natutulog. Sa tabi niya, may isang puting bulaklak na hindi kilala ng mga botaniko, ang tawag ng mga bata dito ay bulaklak ni Linay. Sa libing niya, libu-libong tao ang dumalo, kabilang ang mga batang naging doktor, dahil sa kanyang scholarship, at mga magsasakang umahon sa kahirapan. Magpasa ngayon, tuwing sasapit ang 5:00 ng hapon, oras ng pagsasara ng kanyang barberya, ang electric fan sa museo ay kusang umiikot, at may maririnig na mahinang paghuni na parang pusang naglalaro. Ang mga batang nagdadaan ay nagsasabing nakikita raw nila paminsan-minsan si Mang Pepe, nakasuot ng puting damit, na naglalakad kasama ang isang pusang may nagniningning na mata. Ang binatang si Luis, isang scholar ni Mang Pepe na naging engineer, ay bumalik sa bayan at nagbukas ng libreng barberya sa tabi ng museo. Sa unang araw niya, may pumasok na batang lalaki na may daladalang pusang kulay puti.
Lumapit si Luis at hinaplos ang pusa, sabay tanong sa bata. Anong pangalan mo? Ang bata naman ay nakatitig lang sa estatwa ni Mang Pepe at sumagot. Peppo. Sabi ni nanay, dito raw ako magpagupit. Para maging bayani rin ako balang araw. Habang ginugupitan ni Luis ang bata, isang liwanag ang sumilay sa salamin, parang ngiti ng dalawang espiritong nagtatagpo. Sa labas, umihip ang hangin, tila may bulong. Ang tunay na yaman ay hindi nasa lupa. Nasa puso ng nagmamahal. Moral ng kwento. Ang kabutihan ay hindi namamatay. Ito'y nag-iwan ng mga binhi na tutubo sa di inaasahang panahon, magpapaalala sa mundo na kahit sa pinakamadilim na kubo, ang liwanag ng pagmamahal ay kayang gumabay sa isang bayan, o kahit isang pusa, patungo sa himala. Naway naibigan nyo ang ating kwento mga kahiwaga. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, ay palike naman po nito, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na din kahiwaga. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito, sa Mahiwagang Kwento ni Lolo.